Yung urban land reform, mas lalo po ba yung palalakasan po sa kanila? Susubukan natin dahil mukha namang hindi naintindihan ng mga leader natin ngayon yung urban land reform kasi wala silang ginagawa. Ang kanilang mga ginagawang relocation ay hindi kagaya nito na kumpleto. Na kung maalala ninyo, ang naging ahensya ng pamahalaan ng bumuo ng programa ng urban land reform ay yung Ministry of Human Settlements. Ito ay dahil ang tawag ay human settlements dahil bumubuo sila talaga ng local community at hindi yung relocation lamang na linilipat sa may bahay pero walang tubig, walang kuryente, walang hanap buhay, walang palengke, walang eskwelahan, walang simbahan. Yan po ang kakulangan ngayon. Kaya sana maulit natin, maibalik natin itong konsepto na pagka ang relocation, hindi bahay lamang, kung hindi ang lahat ng pangangailangan ng i-relocate. Sir, ano po yung position niyo, sir, sa discrimination bill? Kasi sinusulong po siya sa Kamara, kasunod po ito nung comment mo ni Congressman Pacquiao regarding sa Ako sumusunod ako sa sinasabi na Santo Papa at may bahagi dyan sa tanong na yan na sa relihiyon pumupunta. Ang sabi ng Santo Papa, who am I to judge? Kung ang Santo Papa ay hindi humuhusga, bakit tayo ang huhusga? Kaya't kung ano man ang pamumuhay ng isang tao, basta wala naman silang sinasaktan, wala naman silang ginagawang masama, bakit natin huhusgahan? At ang kagaya ng sabi ko, sumusunod ako sa payo ng Santo Papa na we do not judge. Do you have any platform, sir, na kasama po yung mga LGBT sa makikinabang sa mga plataforma? Well, sa akin palagay, hindi dapat may special kahit na sino, dapat lahat pantay-pantay. Yun lamang siguro kung may sasabihin kang plataforma tungkol dyan, sasabihin ko, talagang dapat ang trato natin sa bawat isang Pilipino ay pantay-pantay lamang. Hindi naman natin kailangan ibahin para sa isang grupo, para sa may favored na grupo, merong kinakawawa na ibang grupo, hindi dapat ganoon. Basta't sino man, huwag na natin ipaghati-hati sa grupo. Kaya nga, ang aking isinisigaw ay ang pagkakaisa. Yung pagkakaisa na yan, kasama na dyan ang pagtrato sa bawat mamamayang Pilipino na pantay-pantay. Yung mixed marriage, sir, yung same-sex marriage. Again, who am I to judge? Nasa sa tao yan, nasa sa lugar. Kung yan ang, halimbawa, yan ang gustong magkakaroon tayo ng batas, kung sang-ayon ng taong bayan, siyempre anong sinasabi? Vox populi est vox Deo. The voice of the people is the voice of God. So, ganun tayo sumusunod. Sir, platforms po ninyo for senior citizens na. For senior citizens, well, kaya ako tumakbo bilang Vice Presidente dahil gusto kong lumipat sa executive. Sapat na ang batas sa aking pananaw para mabigyan ng tulong lahat ng sektor. Sa mga senior citizens, dapat unahin muna natin, sundan na natin yung batas, ibigay na natin yung kanilang mga benepisyo na sa ngayon hindi nakukumpleto. Merong binibigay pero kulang. Lahat yan, kaya nalungkot kami lahat na hindi natuloy yung yung ibibigay dapat sa mga pensioners, yung ibibigay sa SSS, pati na yung sa income tax na binababa, ay hindi naman na sumang-ayon ng palasyo. Nakakapagtaka dahil gusto nilang mangolekta ng buwis, pero hindi naman nila nagagamit dahil kagaya nung isang taon may 800 billion na appropriated funds na hindi naman nagamit. So ano pang ginagawa nila doon sa kanilang kinukolektang buwis? So palagay ko, sa aking pananaw, ang tao ang mas nakakaalam kung anong gawin sa pera nila. Kaya hanggat maaari, basta't maipatakbo natin ang pamahalaan, magkaroon tayo ng mga social programs, meron tayong serbisyo na nanggagaling sa pamahalaan, hanggat maaari, iwanan natin yung kinita at pinagtiyagaan at pinaghirapan ng bawat nagtatrabaho, ating mga manggagawa, ating mga trabador, dapat ibigay natin, ipaiwan natin sa kanya, ipaubaya na natin sa kanila kung saan gagamitin yung pera niya. Sir, kinausap ko po kasi yung mga tao dito, they are
supporting you because of the projects your parents have done for this locality. Ano po ba yung mga ipagpapatuloy nyo or i-improve nyo po bang projects para po Well, the problem, like yung unang tanong kanina, urban land reform, hindi na tinuloy. Wala na tayong naririnig na urban land reform. Like I said, yung concept na hindi na yata naintindihan. The extension from agrarian reform to urban land reform. Essentially, the turnover of land and property and bahay at lupa ang pinag-uusapan. So, all of those programs are have merit at saka maraming natutulungan. So, it's not because sila ang aking nangyari ito nung panahon ng aking ama, pero it's a good idea. So, why don't we continue? Well, let's go back and find some ideas that have merit na talagang tumutulong, na talagang maraming nakakaramdam ng pagbabago at pagpaganda sa buhay nila. Those are the things that we do. And that is what I will continue to try and do. If it is a good idea, it doesn't matter kung nanggaling sa aking ama, kung nanggaling sa ibang tao, it doesn't matter. A good idea is a good idea. And that is what we should be doing. Inag-iisip kung ano ang magagawa natin para tumulong at pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan. Sir, there will be a presidential debate this Sunday po. Tapos, how about you po? Do you think meron pong point na open po ba kayo for debate din po? There's already a scheduled debate for so Vice we will President. show up din. And what topics would you love to discuss po? I'm open to discussing anything. The topics, of course, that I would like to be talking about are the topics that are uppermost in people's minds. And that is very simply how we can help their lives, how we can make their lives better. And we should talk about the lack of jobs, the lack of schools, the lack of hospitals, the lack of services, traffic here in Manila, our airports, the kuryente na naputol-putol, pati tubig na puputol, all of these things that are fundamental that we do not seem to be able to do. Those are the things that that people want to know about. What are you going to do to help us? And that is what I would like to talk about. Sir, former Senator Francis Pangilinan made a statement early this morning na it's time to remind the youth about the dark ages of martial law. Any comment on that, sir? Well, it's campaign, no? Kampanya. It's the same line that the administration party has been trying to force on people. But again, ang gustong mapakinggan ng taong bayan, ano ang ginawa ninyo nung kayo'y nakaupo para tulungan kami? Anong pinaganda ninyo sa buhay namin? Anong pagbabago ang dumating sa Pilipinas nung kayo'y nakaupo sa matataas na posisyon? At ano ang gagawin ninyo sa kinabukasan? Yan ang tanong ng tao, yan kami ng mga kandidato, yan ang aming dapat sagutin. Sir, tingin nyo, hindi na naalala ng mga kabataan yun or ng sambayanan yung issue ng people power martial? Alam nila, nagtatanong nga sila sa Facebook ko ang daming nagtatanong, ano ba talaga nangyari doon? Bakit nagkaganito? Anong iniisip niya? What were the circumstances that surrounded all of these events? Alam mo, may internet na Hindi na kailangan magtanong kahit saan. Pwede mo i-google lahat ito At walang, ang mga kabataan, I think they know what went on. They have a good sense of history. At napupunan na nila kung ano yung talagang pangyayari, ano yung propaganda. Pakinggan naman, isipin naman ninyo, ang mga nagsasabi nito ay lahat ay naging kalaban ng aking ama sa politika. Kaya't hindi naman katakataka na puro batikos ang manggagaling sa kanila. Pero, matalino ang Pilipino. Alam naman nila ang katotohanan. Alam naman nila kung ano ba talaga ang nangyari. Alam naman nila kung kailan nagkaroon ng bahay at lupa itong mga relocation na dito kagaya ng Bagong Silang. Alam naman nila kung kailan tayo naging best rice exporter dito sa bansa. Alam naman nila kung kailan nangyari yung pinakamataas na literacy rate sa buong Asia. Alam naman nila kung kailan nangyari na tayo yung pinakamagaling mag-English, kung saan umpisa ng OFW, kung saan nagkaroon ng sapat na kuryente, kung saan napalawak ang patubig, kung kailan tayo nagkaroon ng mga bagay-bagay na ganyan. At
kung yung mga nagbabati ko sa kanya, kung ano man naman ang kanilang nagawa, kung ano naman ang kanilang naidagdag sa ating lipunan. Yan ang tanong ng tao. Hindi kayo affected, sir. Affected ng... Hindi kayo dun sa mga issues about martial Tignan mo sa labas, apektado ako sa suporta ng mga tao. Sinasabi na hindi tayo nakapagpasalamat kay Marcos. Etong anak niya, dito tayo magpasalamat dahil nandito siya. Yan ang effect. May effect talaga. Yan ang effect. Sir, yesterday you said you supports you. Do you expect more support from local government, especially yung mga kakampi ng liberal? Eusebio is nationalista. Pero sir, yung parang Mar sila, Ha? din sila with Mar. Well, kasi wala ang nationalista, walang presidential na official na inadapt. Pero palagay ko, siyempre, magkaibigan, magkapartido naman kami, hindi pa naman ako maalis na nationalista. Pero independent ako, kaya't lahat pwede kong lapitan. So, yan ang aking ginagawa. Lahat ng pwede kong lapitan, humihingi ng tulong, yan ang aking ginagawa. Thank you. Okay? Thank you.